Ang isda. Kausapin nga natin ang ating presidente ng Akbayan Party at co-convener ng atin ito coalition, si Ma'am Rafaela Paeng David. Joining us on the line. Miss Paeng, magandang umaga po. Peter at Rica sa programang Balita Patan. Magandang umaga, Peter, Enrica, at syempre sa mga tagapakinig natin. At Happy New Year na din, no? Sa Happy New ating Year mga po. tagapakinig. Opo. Mukhang hindi masyadong happy Ay, itong kaya nga. pangyayaring ito. Ano po? Ano po Ayun ba ang na nga, nai-report sa inyo, Ma'am Paeng, sa mga mangingisda natin? Oo nga, nakita natin na nung Monday, January 12, ay naganap yung first recorded incident ng panghaharas ng China sa ating mga mangingisda. Yung FB Prince na fishing vessel na papunta nga sa kanilang fishing area ay binuntutan, inikutan, hinaras, tapos meron pang pinawangwang, kumbaga, no, para paalisin yung mga mangingisda natin doon. At nakakaabahala kasi talagang malapit, mga 30 meters away yung ating mga Chinese vessels doon sa fishing, doon sa Chinese vessels, fishing vessel natin. Kaya talagang merong aktong pang-intimidate at para sa atin sa Akbayan at doon sa atin ito, coalition, ito ay nagpapakita that China is the largest threat to our fisher folk sa ating karagatan. At mukhang balik sa dating gawi ang China. Kasi kung matatandaan po natin nung Pasko, medyo meron pa silang papropaganda na sila daw ay tumutulong sa mga isda natin. Meron silang water and biscuits na binigay sa ating mga mangingisda. Pero ngayong New Year, mukhang hindi nila kinayanan ang pagpapanggap, ay balik sa dating gawi sila. China is back to what they know best, harassing Filipino fishers in the West Philippine Sea. Palagi na lang po nating naririnig yung ganito, Miss Paeng. Di ba, maski nga yung sinasabi nila na aminin natin na tayo naman talaga yung nangihimasok doon sa katubigan na internationally recognized naman ay sa Pilipinas. Palagi na lang pong ganito ang issue. Palagi naman tayong may diplomatic pushback. Pero on the ground, we see the little folks na sila yung napupuruhan, sila yung nahaharas talaga. Meron namang ginagawa ang PCG. Up to what extent lang po ba ang kayang gawin ng ating mangingisdang Pilipino? Actually, tama po kayo, paulit-ulit yung kwento at paulit-ulit din yung kasinungalingan ng China na tayo ang nag-escalate ng tensyon sa West Philippine Sea. Klaro naman, katulad nung kanilang image management nung nakaraang Desyembre, ay matagal na rin po yung pagsubok nila na paniwalain tayo na tayo ang hindi dapat nandun sa ating karagatan. Klaro naman sa Pilipino at sa buong mundo na China ang hindi sumusunod sa batas at hindi rumirespeto sa sovereign rights ng Pilipinas. Kaya po kahit na paulit-ulit na ginagawa ng China ito ay mas matibay ang ating paninindigan na ipakita na hindi tayo magpapabuli. Kaya po yung nakita natin ng January 12, hindi lang po harassment ng China. Nakita po natin yung pagbabayanihan ng ating frontliners, yung PCG at yung mga mangingisda. Kasi nung nanawagan na para sa ng distress call yung ating mga mangingisda, agarang pumunta yung Coast Guard. Kaya po I think ang hindi lang yung violence ng China ang pinapakita, pero yung pagbabayanihan ng mga Pilipino at yung patuloy nating paninindigan na ang West Philippine Sea ay atin. Meron po bang nasaktan, Ma'am Paeng, dito sa insidente na ito? Sa balita naman po natin ay wala. Kaya mahalaga din na yung Philippine Coast Guard ay nag-conduct ng medical check-up doon sa kapitan ng barko para tingnan din kung kamusta ang kanilang kalagayan. Pero buti na lang ay walang nasaktan. Hindi katulad nung nangyari nung nakaraang taon, late last year, merong 3 fisher folk na nasaktan. Pero yun na lang ating pinapasalamat, pero sa totoo lang nakakabahala kasi nga ay patuloy yung banta ng harassment at gayon din pananakit sa ating mga mangingisda. Yung humarap po kasi sa mga mangingisda natin, hindi lang Chinese Coast Guard. Kasama po nung Chinese Coast Guard vessel ay isang Navy ship
Okay. ng China. So talagang mukhang nagle-level up din sila. Kaya napakahalagang patuloy nating protektahan yung mga mangingisda doon. Yun yung tinatawag na gray ship. Oo, Tama, that's right. So, opo. hindi na lang yung Coast Guard, pero pati yung Navy nila. Mukhang magkatambalan sila. Yun yung napansin nating bago sa modus nila ngayon. Oo. Mas coordinated at mukhang nagle-level din kasi mas maraming namataang mga Chinese vessels sa West Philippine Sea pagpasok ng taon. So ano po ang naging resulta nito kung meron man? Ibig ba sabihin nangingilag na yung ating mga mangingisda na tumungo pa doon sa pinangyarihan nitong insidente na to. Nakakapangisda pa ba sila ng malaya? Pag pinanood po natin yung video, marinig natin actually yung mangingisda na nagsabi na gusto lang naman naming para naman ito sa kabuhayan namin. Bakit naman nila ginagawa ito? Parang ganun yung pagkasabi ng mangingisda. At kaya talagang saludo tayo sa katapangan ng ating mga kapwa Pilipino na kahit na nandiyan ng China, sinusubukang pigilan tayo mga isda sa sarili nating katubigan, ay patuloy namang pinapakita ng mga Pilipinong mangingisda na hindi tayo papatinag, tuloy tayo kasi ito ay ating karapatan. At habang na-exercise natin yung karapatan natin sa sarili nating karagatan, tayo ang panalo. Kasi Sir Peter, sa Rika, ang panalo dyan ay kung sino ang nakakapangisda, sino ang nakakapunta, nakakapaglayag sa West Nakakinabang. Philippine Sea. So dapat patuloy natin ini-exercise yung karapatan na yon. Kasi kung tayo ang magpapapigil ay magugulat na lang tayo, buong West Philippine Sea nasakop na ng China. Ay, totoo po yan. At pinapakita namin ng video habang tayo po nag-uusap. Naririnig ko yung wangwang Oo. Parang hindi tinataboy. Tama. Tsaka nakakakabayan kung ikaw yung maliit tas Oo. malaki yung hahabol sa'yo, di ba? Oo. Buti kung mabilis agad ang responde ng PCG, nakatabi lang natin halos. Oo, meron po bang mga radyo yung mga mangingisda natin kaya nakatawag sila ng saklolo? Yes, syempre at ang nakita din natin, kaya saludo tayo sa Philippine Coast Guard. Patuloy yung koordinasyon nila sa mga mangingisda sa West Philippine Sea, sa mga regular na supply mission na ginagawa din ng ating gobyerno, ay medyo mas napaigting yung pagbabayanihan ng ating mga frontliners at fisherfolk. Kaya kung tutuusin po sa harap ng bullying ng China, mas pinapalakas po yung pagkakapit-bisig, pagtutulungan ng ating mga kababayan na pinaka-apektado. So if there's anything that this incident shows, it's really the sense and spirit of bayanihan that is even more stronger among our fellow Filipinos. Opo, bayanihan at kabayanihan. Opo, yun ang pinapakita nila dahil hindi nagpapatakot. Nagpapatinag. Oo, matapang din tayo. Oo, pero at the same time also, kudos to Philippine Coast Guard. Oo. Kasi pwede naman nilang sabihin na, teka, sandali Oo. pero karakaraka, nandun na sila. Oo. Ma'am Paeng, maraming salamat po. At if there is any other news po, kung may iba pang mga balita, syempre ang dasal natin, wag na sana, no? Pero kung meron po kaming dapat na i-anunsyo dito na nangyayari dyan, please feel free po na tawagan kami, hane? Sige po, Sir Peter. Siguro po abangan natin this year maglalayag po muli ang atin ito sa West Philippine Sea. So yung mga balita at detalye dyan ay ipapaabot po namin sa inyo kapag meron na. Opo. Sige po. Ma'am Paeng, maraming salamat po. Good morning.